Okay, what's up mga kabonsay? Welcome to the channel ko guys. So nandito pa rin tayo sa garden ko mga kabonsay. So content natin na yung gagawin. Babaklasin natin tong sampalok natin na to. So gusto kong gumawa ng exposed roots sa sampalok. So babaklasin natin to. Titingnan natin kung ano yung itsura ng ugat nila. So dati ang project ko dito pamforest natin to. So balik 7 sampalok to, namatay yung 5. So 2 lang natira. So bagong plano, exposure sa sampalok mga kabosay. So hindi na natin kayang event to kasi malaki na. So exposure, tingnan natin kung makakagawa tayo mga kabosay. O so guys, wag din patagal na pasok kaya intro ko o kaya intro. Pasok! At ayun na nga, baklasin na natin itong mga kabonsay. Tingnan natin ito. Anong itsura ng ugat nito mga kabonsay. Ilalagay lupa. Hugasan ko muna natin guys, hugasan natin sa tubig para mas makita natin. Hugasan natin sa tubig guys. So mga kabonsay, nahugasan na natin. So ganyan ang itsura ng ugat niya mga kabonsay. Hindi masyadong maganda pero gagawa natin ng paraan to para makagawa tayo ng exposure sa mga kabonsay. Yung sampalok po mga kabonsay, kapag lumaki na ng ganitong kalaki, napakatigas na pong i-bed yan. Kahit pa sabihin natin flexible, hindi nyo na mabibed yan sa gusto ninyo. Kaya maliit pa lang, kailangan i-bed. So mamaya ipapakita ko sa yung mga sampalok natin dyan mga kabonsay. Galing natin, tatanggal tayo ng bat. So ito guys from seed brain po ito galing rin sa buto ng mga kabonsay. Sampalok natin guys. Ang gagawin natin dito, putulin na natin yan dyan. Saka natin itatanim. Putol. So guys, tutulan natin si tuwid na tuwid, posting poste. So pero ang project ko talaga dyan ay pang forest yan, kaya hindi natin yan pinin. So ngayon ito nang itatanim natin guys. Gagawin nating exposed roots na sampalok. Isa na to, yun din. Ito maganda-ganda to, mahabang ugat niya. Yun din, ulitin natin. Tatanim natin yan ang paganyan ng tanim natin guys. Matagilid.
Ayan na po yung ating dalawang sampalok na itatanim natin to ng exposed roots. Pero ilulubog muna natin guys para mabuhay. Pero yung project natin ito ay exposed roots. So galing po sa seeds to galing po ito sa buto mga kabonsai. So ipapakita ko sa inyo yung mga sampalok ko para makita nyo kung ano ang dapat gawin para makapag-bend kayo ng sampalok guys. O so ito mga kabonsai yung aking mga tamarind na galing sa buto. Yan. So nakabed na yan. Dahil maliit pa lang po ito bined na natin to yung kaya ng wire. So yan, 2.5 ginamit natin dyan para mabend. Pero yung kaninang pinutol natin hindi na po kaya ng 2.5 yun. Matigas na. So ito po yung project natin na tamarind sampalok. So yan po, nagpatubo na tayo dito ng ito, first branch na to, second branch na yan. Tapos pag tunubuhan yan, magkakaroon tayo ng back branch, apex natin sa ibabaw. So ganyan po, para makapag-bend kayo ng sampalok kailangan maliit pa lang, yung kasing laki ng lapis, ball pen yan, dapat i-bend yun na. So kagaya rin po nito, ayan po, nakabend na rin po yan. At maliit pa lang, kita nyo, maliit pa lang kasi laki po ng lapis yan, nabend na natin. So isang wire lang po ginamit natin dito kasi maliit pa. Yung isa, dalawa ginamit natin kasi medyo malaki taba-taba na po yun. So marami ako sampalok dito na nakatanim. Sa sunod na video ko, papakita ko siya kung saan ako kumukuha ng mga tawag dito, ng mga seedlings ng sampalok. Napakarami po ngayon. Kahit 100 puno, pwede tayong makakuha doon ng mga buto. No? So balik tayo dito sa ating project. So gagawin natin dito tatanim na natin itong mga kabonsai. Sana mabuhay natin po ito. So tatalian natin. Tatalian natin siya. Sila bubuka yung mga ugat. Samasamahin natin guys. Sana mabuhay natin. Kahit isa. Natin siya itatanim guys. So importante dito ay mabuhay muna natin yan. So sana lang natin ayusin yung forma niya kapag buhay na mga kabonsai. So tanim natin, represent pa rin syempre. Okay guys, tanim na natin. So dalawa, saka ito. Pure river sand. Sana mabuhay natin. So, ganyan muna natin itatanim mga kabonsai.
natin lahat. At ito na nga guys, so naitanim na natin. So tinanim muna natin ang pinaon pa rin natin yung mga ugat niya guys. So saka na lang natin ito i-reposition o aayusin kapag buhay na po ito mga kapos. Ito rin yung isa. Yan din natin tinanim. So guys, usapang sampalok naman tayo. Yan mga kabonsay. O so mga kabonsay, hanggang dito na lang po muna. Stay safe at syempre, God bless you po mga kabonsay. Maraming salamat po. Thank you, thank you.